binangungot na naman ako. Nandito na naman pala ako sa kuprahan. Nandito pa rin ako sa mundo ko. Akala ko pa naman, wala na ako rito. Panibagong araw na naman. Kailangan na namang umalis para makapang-inganyo ng mga tao. Aalokin na magtrabaho kunyari dito sa kuprahan. Pero ang totoo, ayoko na talaga ng buhay na to. Boyet, bagamat napakasakit na nangyari sa'yo, kapatid ko, nagpapasalamat na rin ako na hindi mo kinalakihan tong buhay na to. Kung nasan ka man ngayon, Boyet, sana masaya ka. Sana tulungan mo akong madagdagan pa ang lakas ng loob kong labanan tong klase ng buhay na meron ako. Boyet! Boyet, kapatid ko. Si Miguel ay isang binatilyo na may masalimuot na buhay. Kabilang siya sa angkan ng mga aswang na palihim na namumuhay sa isang sulok na bahagi ng Kabisayaan. Sa panahong kasalukuyan ay mahirap na ang ginagawa nilang dating pamamaraan ng pambibiktima. Kaya nakaisip ng bagong paraan ang kanilang angkan. At yun ay, kunwari mag-imbita ng mga manggagawa para sa kanilang kuprahan. At isa si Miguel sa mga naatasan na pumunta sa iba't ibang lugar upang mangalap ng mga tao. Ako si Primo Numbra at narito ang kanyang istorya. Magandang umaga po, Ka Ibrahim. Magandang umaga naman sa'yo, Miguel. Mukhang maaga ang alis mo ngayon, ah. Opo, baka sakaling makapangalap tayo ng mas maraming tao. Maigi naman kung ganon. Pa San Jose ba ang punta mo? Hindi po, Ka Ibrahim. Medyo alangan na ho tayo sa bayan na yon. Baka ho, doon ako dumiretso sa bandang norte ng Ilaya. Sige, hindi pa natin masyadong napapuntahan ang lugar na yon. Kailangan mo ba ng kasama? Hindi po. Maigi po kung mag-isa na lang ako lalakad, Ka Ibrahim. O sige, basta mag-iingat ka, Miguel. Opo, salamat po. At pinaandar na nga ni Miguel ang kanyang motor upang simula ng ilang kilometrong biyahe patungo sa lugar na kanyang tinutukoy. At habang binabagtas ang tahimik na daan, ay hindi maiwasan ni Miguel na mapaluha dahil muli na naman niyang naalala ang kanyang mahal na kapatid na si Boyet. Kuya Miguel, mas matayog pa sa puno ng nyog ang pagmamahal ko sa'yo. Sagad ang kalungkutan nararamdaman ni Miguel ng mga sandaling yon habang binabagtas niyang daan at tinatanaw ang mga puno ng nyog na nagpapaalala sa kanyang mahal na kapatid. Dahil sa tindi ng kanyang nararamdaman, ay hindi napigilan ni Miguel na panandali ang huminto muna. Patawad, Boyet. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko na ipakita sa iyo yun. Hindi ka nagawang ipagtanggol ni Kuya. Boyet! 2 taon na rin ang nakakalipas mula nang pumanaw ang kanyang kapatid. At ang pagpanaw na yon ay hindi sa isang simpleng kaganapan lamang, kundi bahagi ng isang napakadilim at nakakakilabot na bangungot. Matapos maikalma ang kanyang sarili,
ay itinuloy na ni Miguel ang pagbiyahe. Pagdating nito sa kanyang destinasyon, humanap siya ng magandang masisilungan upang planuhin ang kanyang maging susunod na hakbang. Maya-maya, siguro naman ay darating ng mga tao dito sa plaza. Kung hindi ako makakakuha dito, didiretso ko sa talipapa. Siguradong maraming mga tao doon. Habang nasa sitwasyon ng pag-iisip si Miguel, ay may tumama sa kanyang paa. Ano to? Kuya, pasensya na po. Trumpo ko po yan. Napalingon si Miguel sa pinanggagalingan ng tinig. Nakita niya ang isang bata. Sa'yo ba tong trumpon to? Opo. Bakit mukhang barag-barag na tong trumpo mo ah? Nakita ni Miguel na biglang nalungkot ang mukha ng bata. Oh, huwag ka malungkot, di kita inaasar. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang bata at nakita niya talaga ang lungkot sa mga mata nito. Wala ka bang bagong trumpo? Wala po. O ba't ganun? Hindi ka ba ginagawa ng tatay mo o ng kuya mo? Kasi ang pangit na talaga nitong trumpo mo, mukhang marami ng tama oh. Una po, talagang marami na pong tama yan. Kasi magagaling po yung mga kalaro ko, mas malalaki sa akin eh. Malalakas po sila tumira tsaka magagaling po talaga. Ako po nagsasanay pa lang akong magtrumpo. Pangalawa, wala na pong magagawa ng trumpo sa akin. Patay na po ang tatay ko. At wala naman po akong kuya. Nag-iisa lang po ako. Pasensya ka na ha. Nakakalungkot naman. So bali nanay mo na lang pala ang kasama mo? Wala na rin po ang nanay ko. Namatay daw po siya nung pinanganak ako. Grabe naman ang nangyari sa batang to. Iibahin ko na lang ang usapan para hindi na bumalik sa kanya ang mga malulungkot na alaala. Ano nga palang pangalan mo? Ang ipiningalan po talaga sa akin ay Antonio. Pero ang tawag po ng mga tao sa akin, Onyok. Ganun ba? Onyok, saan ka nakatira ngayon? Nakikitira po ako doon sa bahay ng tiyuhin ko tsaka ng tiyahin ko. Inampun po nila ako. Oh, yun naman pala eh. Bakit hindi ka gawa ng tiyuhin mo ng bagong trumpo? Hindi po ako masyadong kinakausap at pinapansin ng tiyuhin ko. Madalas ko nga pong naririnig na gusto nila wala na ako dun sa kanila. Sige po. Aalis na po ako, baka hanapin po ako dun sa amin ng tiyahin ko. Ano pong pangalan nyo? Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin. Ako si Miguel. Nagulat si Miguel nang biglang iabot ni Onyok ang kanyang palad upang makipagkamay sa kanya. Hindi naman ito binigo ang bata at nakipagkamay siya dito. Sige po, Kuya Miguel, mauuna na po ako. At sinundan na nga lamang ni Miguel ng tingin ang batang naglakad papalayo sa kanya. Bagamat talagang nakaramdam ng awa si Miguel sa bata, ay iwinaksi niya na rin to sa kanyang isipan upang mas pagtuunan ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta sa lugar na iyon. Maya-maya pa. Ano nga ulit ang pangalan mo? Miguel. O bali Miguel, 4 kami ha. Oo, sige. Kung makapagdadagdag pa kayo na makakasama, mas maganda yon. Sige, pipilitin kong yayain si paring Dodong. Kailangan din kumita nun eh. Bagong panganak yung asawa. Siya nga pala, di ba sabi mo susunduin kami rito bukas? Oo, basta maghintay lang kayo rito. May darating dito na jeep na susundo sa inyo. Mas maigi ha kung mas marami kayo. O sige, ako nang bahala Miguel. Maraming salamat talaga ha. Huwag ka mag-alala, masisipag kami tsaka sanay kami sa koprahan. Mas maigi kung ganun. Magkita-kita na lang tayo doon. Oo, salamat Miguel. Ingat ka.
Pagkatapos noon, ay bumiyahe na pauwi si Miguel. Pabalik ng koprahan. Kinaumagahan, Miguel! Gumising ka! magandang umaga po kay Ibrahim. Nasundo na yung mga naimbita mo kahapon. Nandito na sila. Ngunit dadalawa lamang sila. Ganun po ba? Ang sabi po sa akin, 4 sila eh. At baka makapagdagdag pa daw. Yun nga din ang inaasahan ko tulad ng sinabi mo kahapon. Pero ganun pa man, ayos na yan. Hindi na masama ang 2 tao kesa sa wala. Eksakto na rin yan para sa paparating na kaarawan ni Kapidring sa Lunes. Meron tayong maihahanda. Tsak na matutuwa ang mga kasamahan natin. Mabuti naman po. Ay siya, sige. At pupuntahan ko na muna sila upang maiikot sa koprahan at nang sa ganon ay hindi sila maghinala. Sige po kay Ibrahim. Asya nga pala. Dahil dadalawa lamang yung dumating na yan, kailangan mo bumalik doon sa lagor na yon upang makapangalap pa ng mga tao. Sige po. Aalis po ako bukas ng umaga at babalik doon. Maigi naman. Asya, sige. Alis na ako. Naiwan si Miguel na nagmumuni-muni sa labas ng kanyang kubo. Gusto nitong planuhin ang mga susunod niyang gagawin sa pagbalik niya sa lugar na yon bukas. Ngunit pilit sumisiksik sa kanyang isipan ang batang si Onyok. Maya-maya pa ay kinuha ni Miguel ang kanyang itak at tinungo ang puno ng langka na nasa likod ng kanyang tahanan. Halos 1 oras ding namalagi ang binata doon. Maya-maya pa. Ayos na siguro to. Siguro naman matutuwa na siya rito. Kinabukasan, habang inihahanda ni Miguel ang kanyang motor sa gagawing pagbiyahe, ay nagulat itong may lumapit sa kanya. Ikaw pala, Baldo. Miguel, ang aga mo ah. Bakit, Baldo? May problema ba kung maaga ako aalis? Wala naman. Basta galingan mo lang. Yung huli mong biyahe, dadalawa lang ang naging resulta. Walang-wala sa biniyahe namin ni Damiano nakaraang buwan. O di kayo na ang magaling. Ginagawa ko naman lahat na magagawa ko para makatulong dito sa atin. May problema ka ba sa akin, Baldo? Kung may problema ako sa iyo, Miguel, siguradong mararamdaman mo yon. Mararamdaman yun ang katawan mo. Pinagbabantaan mo ba ako, Baldo? Hindi ako nagbabanta, Miguel. Pag may gusto akong gawin, ginagawa ko na lang. Habang nasa ganong kalagayan ng dalawa, ay biglang dumating si Ka Ibrahim. Oh, Miguel! Paalis ka na ba? Opo, Ka Ibrahim. Ay siya, sige. Iingat ka. Baldo, pumunta ka doon sa taas at tulungan mong mag-ayos doon si Kapidring. Sige po. Nang makaalis na ang dalawang kausap, ay napaupo si Miguel. Ramdam nito ang unti-unting paglipas ng galit na kanina kanyang nararamdaman. At muling pumasok sa kanyang isipan ang kahindik-hindik na nangyari sa kanyang batang kapatid na si Boyet. Kuya Miguel, tulungan mo ako! Boyet! Huwag kang makikialam dito, Miguel! Baldo, parang awa mo na. Bitawan mo yung kapatid ko. Hindi! Kautosan to sa taas! Kaya kailangan mangyari to! Subukan mo ba kailam? At pati ikaw matadamay! Kuya! Hindi napigilan ni Miguel na mapaluha dahil sa alaalang yon. Makalipas ang halos 2 oras na pagbiyahe, ay nasa Ilaya na ulit si Miguel. Agad niya munang tinungo ang plaza upang pansandaling makapamahinga. Pero hindi lamang pagpapahinga ang sinadya ni Miguel sa plasang yon. Asan na yung batang yan?
Noong nakaraan, ganito kaaga, nandito na siya. Okay lang kaya siya? Hindi ko na itanong kung saan nakatira. Nakakainis. Nasa ganung pagmumuni-muni si Miguel nang biglang may kumalabit sa kanyang likod. Kuya Miguel? Oh, Onyok. Ikaw pala. Ano pong ginagawa niyo dito? Hinahanap talaga kita. May bibigay kasi ako sa'yo. May ibibigay ka po sa akin? Ano po yon? Eto, sandali, nandito sa bag ko. Ayan. Wow! Trumpo! Bagong trumpo! Ang ganda naman po, tsaka ang laki. Kuya Miguel, ikaw po bang may gawa nito? Ako nga. Sino pa bang gagawa niyan? Hindi mo na itatanong. Ako ang pinakamagaling kumuha ng trumpo sa lugar namin. Tsaka champion ako dyan nung naglalaro pa ako ng trumpo. Gusto mo pakitaan kita? Sige po. Akin ang tali mo. Yan. Yang lumang trumpo mo, ilagay mo doon banda. Babaragin na natin yan. Ang pangit na yan eh. Sige po. Yan. Yan dyan, lagay mo dyan. Tingnan mo kung saan naaabutin yan pag pinatamaan ko yan ha. Lumayo ka ng konti. Yan, dyan ka lang. 1, 2, 3. Kita mo? Ang layo ng tinalsik, hindi ba? Opo, Kuya Miguel. Ang galing-galing mo po. Huwag kang magalala. Tuturuan kita ng mga teknik. Ano, nagustuhan mo ba yan? Opo. Ang ganda po ng pagkakagawa ninyo. Tiyak na maiinggit po ang mga kalaro ko. Maraming salamat po talaga, Kuya Miguel. Wala nga naman yon, Onyok. Nagulat si Miguel nang biglang yumakap sa kanya ang batang si Onyok. May pagyakap pa talaga ha. Ikaw naman, trumpo lang yan. Di po, hindi lang po ito basta trumpo. Sa tagal po ng panahon, ngayon lang po may nagbigay ng regalo sa akin. Kaya salamat po talaga ng marami, Kuya Miguel. Uy, ano ka ba? Kala ko ba masaya lang? Bakit umiiyak ka dyan? Opo, pupunasan ko na po ang luha ko. Yan, buti naman. Sige, mamaya pa naman ang lakad ko. Mag-practice ka dyan. Gawin mo yung mga tinuro ko. Sige po. Ganto po ba? Yan di ba? Saglit, bibilugan ko tong party na to. Patamain mo lahat ng tira mo dito. Okay? Basta gawin mo lang yung technique na sinabi ko. Sige po. 1, 2, 3. Muntik na pumasok doon sa bilog. Konti na lang. I-adjust mo lang ng konti. At lumipas nga ang ilang sandali sa ganung kalagayan. Napuno ng ngiti at tawanan ng paligid. At dahil doon, ay halos hindi na napansin ni Miguel ang paglipas ng oras. Onyok. Nako, di ko napansin ang oras eh. Paano? Aalis na muna ako. May mga kailangan lang akong asikasuhin. Ganun po ba? Sige po. Sige po, salamat po. Ba't parang nalulungkot ka? Hindi po, masaya po ako. Kasi bukod dito sa binigyan mo ako ng bagong trumpo, marami po ako natutunan. Sigurado po ako na makakaya ko ng labanan yung mga kalaro ko. Sigurado po ako na hindi na nila ako basta matatalo. Yan, maigi ang ganyan. Sige, kita na lang tayo ulit ha. Bukas po ba ulit? Hindi po kayo makakabalik bukas? Hindi, sige, pipilitin ko. Pipilitin? Bihira ka naman, parang namimilit ka eh. Sige, darating ako bukas. Magpa-practice tayo. Pakiramdam ni Miguel ay nagliwanag ang buong paligid nang masalayan niya ang matamis na ngiti ng batang si Onyok. Sige, Onyok, mauna na ako ha. Sa paglakad palayo ni Miguel ay naiwang nababalintunahan
ang batang si Onyok. Ano nangyari kay Kuya Miguel? Bakit parang bigla siyang lumungkot? Binasabi ba akong hindi maganda? Mag-aalas 6 na ng gabi nang makabalik si Miguel sa kuprahan. Doon ay sinalubong siya ng kanilang pinunong si Ka Ibrahim. Miguel, kumusta naman ang naging lakad mo? Ayos naman po, Ka Ibrahim. May aasahan tayong mga darating bukas at sa makalawa. Maigi. Siya nga pala. Bilisan mo mag-ayos at pumunta ka na dun sa piging para sa kaarawan ni Kapidring. Opo. Sige, mauna na ako doon at aasikasuhin pa namin ang handaan. Sige po, susunod po ako. Sige. Maya-maya pa ay nagpunta na nga si Miguel sa salo-salong ginanap para sa kaarawan ni Kapidring. Oh, mabuti naman Miguel at nandito ka na. Mga kasama, dahil ang lahat ng ito ay bunga ng mga pagpapagod ni Miguel, iaalay natin sa kanya ang isang pirasong atay na to. Siya ang unang titikim sa handa natin para sa kaarawan ni Pedring. Oh, Miguel, kunin mo to. Salamat po, Ka Ibrahim. Pagkaabot ng atay ng tao na nasa dahon ng saging, ay tumingin sa paligid si Miguel. Nakita niya ang kanyang mga kasama, nakatitig sa kanya. Pansin niya sa mga mata ng mga to ang pinaghalong saya, gutom at pagkasabik. Narinig pa ni Miguel ang isa sa kanyang mga kasamahan na sumigaw mula sa kanyang likuran. Sagpangin mo na, Miguel! Para makapagsimula na tayo! Gutom na kami! Pumikit si Miguel at pagdilat nito ay naging pula na ang kanyang mga mata at lumabas ang matatalim ng ngipin sa kanyang bibig. Pagsagpang ni Miguel sa atay na kanyang hawak ay nagsigawan ng lahat na puno ang paligid ng ingay ng mga hayok na aswang. Maligayang kaarawan, Pedring! Mga kasama! Kain na! At nagkagulo na nga ang paligid. Tila mga hayok na hayop ang mga aswang. Nagtutulakan. Nagkakagatan pa sila upang pag-agawan ang nakahain sa kanilang harapan. At habang nasa gitna ng kaguluhang yon, ay nilapitan ni Ka Ibrahim si Miguel. Miguel, maganda ang naging bunga ng mga lakad mo nitong mga nakaraan. Ngunit sa tingin ko ay kailangan na nating humanap pa ng ibang lugar na pagkukuhaan ng mga biktima na pagkasunduan sa pagpupulong. Nasilipin ang San Vicente, yung bayan sa may kaliwang bahagi ng Ilaya. Pero hindi ho ba? Nakakuha na tayo ng mga tao ron. 1 taon na nakakalipas mula nang tayo'y makakuha ng biktima doon. Siguro naman ay medyo nakalimot na ang mga tao. Kaya susubukan natin kung makakapitas tayo sa bayang yon. Bukas ng umaga, sumama kay Nabaldo upang puntahan ang San Vicente. Ka Ibrahim, gusto ko sanang bumalik muna doon sa Ilaya. Hindi maaari. Hindi natin alam kung nakakapansin na ang mga taga ron. Kaya sundin mo na lang ang utos sa'yo. Maliwanag ba, Miguel? Nagulat si Miguel nang biglang magbago ang anyo ni Ka Ibrahim. Naging malahalimaw ang itsura nito. Isang halimaw na punong-puno ng galit. Kilala si Ka Ibrahim sa isa sa pinakamalakas na aswang sa kanilang angkan. At hindi hadlang ang edad nito upang siya ay katakutan. Opo, Ka Ibrahim. Sasama po ako kay Labaldo bukas. Maigi kung ganon. Sige, ituloy mo na yung pagkain mo. At sinundan na lamang ng tanaw ni Miguel ang papalayong si Ka Ibrahim. Kinaumagahan, nagising si Miguel sa malakas na katok sa kanyang kubo. Hoy, Miguel! Lumabas ka na dyan! Aalis na tayo!
Bumangon ka na dyan! Baka mamaya si Baldo pa ang pumunta rito para sunduin ka! Ha? Patay ka! Oo, lalabas na! Bihira naman. Bakit ba kasi kailangan pa ako kasama ng mga hayop na to? May pangako pa naman ako kay Onyok na tuturuan ko siya ngayon magtrumpo. At wala na ngang nagawa si Miguel kundi puntahan ng grupo at sumama sa kanilang lakad. Sakay ng isang lumang jeep ay bumiyahe na ang grupo patungo sa bayan ng San Vicente. Habang nasa biyahe, Natin gawin mga kasama ha? mangangalap tayo at mag-iimbita ng mga tao. Pero ayokong uuwi tayo ng gutom. Pero hindi ba ang kabilin-bilinan sa atin ni Ka Ibrahim ay huwag tayong papatay sa labas ng koprahan? Nagulat si Miguel nang sa isang iglap ay nasa harapan niya na kagad si Baldo. Hawak ang kanyang kwelyo at galit na nakatitig sa kanyang mga mata. Anong palagay mo sa akin, Miguel? Tanga! Alam ko yun. Pero gawin man natin ang mga bagay na yun, hindi yun ikakagalit ni Ka Ibrahim. Lalo pat kung hindi niya malalaman. Bakit? May plano ka bang ipaalam sa kanya kung sakaling gawin natin yon? Iba na ang anyo ni Baldo ng mga sandaling yon. Nakakakilabot. Pilitin mang lumaban ni Miguel. Ngunit alam niyang mas malakas sa kanya si Baldo. Kaya't wala nang nagawa ang binata kundi umiling. Yan! Mabuti naman na nagkakaliwanagan tayo. Dahil kung hindi, mapipilitan ako na kumain ng kapwa ko aswang. Sabay tulak ni Baldo sa kanya at bumalik sa kinauupuan. Makalipas ang ilang oras, ay tapos na sa paglilibot ang grupo. At nagkita-kita sila sa pinag-usapang lugar. Kumusta? Ano balita? Meron akong dalawang nakausap, Baldo. Sigurado yun. Masusundo sila bukas ng umaga. Mabuti. Kayo, meron din kami nakausap na dalawa. Baka makasabay sila bukas ng umaga. Ayos. Teka. Nasaan na si Miguel? Sabay turo ng isa sa kanila sa paparating na si Miguel. Oh, ayan na pala siya. Samantala, sana hindi malata nitong si Baldo ang plano ko. Oh, Miguel! Bakit ngayon ka lang? Anong resulta ng lakad mo? Wala eh. Meron akong dalawang nakausap pero hindi ko napapayag. Ano? Sabi ko na dapat pinasamahan na kita eh. Paano yan? Hindi, may naisip akong gawin. Babalik ako dun sa Ilaya. Meron akong nakausap dun na nakaraan. Konting tulak na lang mapapasama ko na yun. O sige. Siguraduhin mo yan, Miguel ha? Oo. Lalakad na ako. Para mahabol ko pa sila. Sige, bilisan mo. Doon na tayo magkita sa kuprahan. Oo. Salamat. At tumakbo na nga papalayo si Miguel. Ngunit habang papalayo ang binata, Kulas, Bakit, Baldo? sundan mo yan si Miguel. May naamoy ako hindi maganda sa kanya. Sige. Obserbahan mo maigi yan. At i-report mo sa akin lahat ng gagawin niya. Maliwanag! Oo. Sige na. Huwag kang magpapalata. at pagkasabi noon, si Kulas ay nagpalit ng anyo at biglang naging itim na pusa at sinundan na nito ang binatang si Miguel. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nakapunta na si Miguel sa bayan ng Ilaya at gaya ng kanya nakagawian ay diretso itong nagtungo sa plaza. Doon ay naabutan nito ang batang si Onyok na nakaupo sa damuhan. Onyok! Kuya Miguel! Sabi ko na nga ba, darating ka eh. Tumakbo ang bata pasalubong sa kanya at pagkatapos ay niyakap siya na mahigpit. Oh, teka, sobrang higpit naman ang yakap mo. Baka hindi makahinga si Kuya Miguel niyan. Sensya na po.
Kasi natutuwa talaga ako. Kanina naisip ko baka hindi ka na dumating pero sabi ko, hindi Onyok, darating talaga si Kuya Miguel. Pag sinabi niyang darating siya at nandito ka na nga. Nakaramdam ng tuwa sa puso niya ang binatang si Miguel sa narinig sa batang si Onyok. Siya nga pala Kuya Miguel, meron po akong dalang nilagang saging. Kaya lang kanina pa yan, hindi na siya mainit eh. Eto oh. Ikaw naman, nag-abala ka pa. O sige, kainin na muna natin. Total, gutom na rin ako eh. Ako nga din po eh. Kanina ko pa gusto kainin yan. Kaya lang, iniisip ko, nakakahiya naman kung hindi kita hihintayin. Pagdating mo, puro balat na lang. Ikaw naman. O sige, maupo na tayo. At masaya nang ang pinagsaluhan ng dalawa ang nilagang saging na dala ng bata. Nabusog ako ah. Pahinga muna tayo bago tayo maglaro. Sige po. Kuya Miguel, pwede po magtanong? Ano yun, Onyok? Napansin ko lang po kasi nung isang araw, nung nagpaalam ka na, nung aalis ka na, tapos nagpasalamat ako sa'yo, parang bigla akong nakita na nalungkot ka. May nasabi po ba akong hindi maganda nun? Ha? Napansin mo pa yon? Opo. Wala yun. Huwag mo na isipin yun. Pagtugon ni Miguel, ay hindi na nagsalita pa si Onyok. Napansin ng binata ang biglang pagtahimik ng bata sa kanyang tabi. Mukhang hindi ka mapapanatag hanggat di ko nasasagot yung tanong mo ah. May kilala akong ganyan. Tumingin si Onyok sa kanya. Ang totoo kasi Onyok, naalala ko sa iyo yung kapatid ko. Ha? Meron ka pong kapatid? Oo, kasing edad mo rin lang yun. Pero wala na siya. Ano pong ibig sabihin wala na siya? Patay na siya. Ano pong nangyari sa kanya, Kuya Miguel? Onyok, ayoko ng pag-usapan. Hindi naman sa dahil ayokong sabihin pa sa'yo. Nagkataon lang kasi na hindi maganda ang nangyari sa kanya at ayoko nang balikan pa yung alaala na yon. Okay lang ba kung sasarilinin ko na lang yon? Sige po, pasensya na po Kuya Miguel kung masyado akong matanong. Bigla namang nakaramdam ng kirot sa puso si Miguel. Lalo't nakita niya ang biglang paglungkot na mukha ng batang si Onyok. Okay, ganito na lang. Imbis na pag-usapan natin yung nangyari sa kanya, gusto mo, ikwento ko na lang ang mga ugali niya at kung anong klaseng bata siya. Sige po. Sige po Kuya Miguel. Makikinig po ako. Okay, sige. Tulad nga na sinabi ko, kasing edad mo siya nung huli ko siya makasama. Masayahin din siya katulad mo. At ang nakakatuwa nito, mahilig din siya magtrumpo. Sa katunayan, ilang trumpo na rin ang nagawa ko para sa kanya. Talaga po Kuya? Magaling din po ba siya magtrumpo katulad ninyo? Siyempre naman, tinuturo ko talaga sa kanya lahat ng teknik na alam ko. Kaya walang nakakatalo sa kanya na mga kaidara niya. Naalala mo nung tinuro ko sa iyo yung pagpapaikot ng trumpo sa palad? Talagang tuwang-tuwa siya nung ituro ko sa kanya at matutunan niya yon. Saglit ko lang tinuro sa kanya yon pero natutunan niya kagad. Sa sobrang tuwa niya nga, hindi na nagpaalam, tumakbo palabas ng bahay at nagyabang kaagad sa mga kalaro niya. Ang nangyari tuloy, ayun, lahat ng mga kalaro niya maghapong nakapila doon sa tapat ng bahay namin para magpaturo sa akin. Nasa kaligitnaan ng masayang pagkwento si Miguel nang mapansin niya ang biglang pagtahimik ni Onyok. Oh, ano nangyari sa'yo? Hindi ka ba natutuwa sa mga kinikwento ko? Natutuwa po. Nakakatuwa nga po na merong siyang kuya na katulad mo na nagtuturo sa kanya at naggagabay sa kanya. Hindi katulad ko.
Marahang hinawakan ni Miguel sa balikat ang bata. Onyok, nandito naman ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Lagi kitang bibisitahin at tuturuan magtrumpo. Tsaka ng mga iba ko pang alam na laro, ituturo ko rin sa'yo. Muling sumilay ang matamis ng ngiti sa mukha ng batang si Onyok. At kasunod nun, ang isang mahigpit na yakap. Maraming salamat, Kuya Miguel. Ngumiti na lamang si Miguel at hinayaang nakayakap sa kanya si Onyok. Samantala, sa may hindi kalayuan, Yan pala ang pinagkakaabalahan mo, ha? Yari ka kay Baldo. kinagabihan, pagbalik ni Miguel sa koprahan, naabutan nito si Baldo na nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Baldo, anong ginagawa mo dito? Kumusta ang naging lakad mo, Miguel? Hindi maganda eh. Hindi ko natsyempohan yung mga kakausapin ko. Di bale, babalikan ko bukas. Babalikan bukas. Miguel. Kitang-kita ni Miguel ang unti-unting pagpapalit ng kulay ng mata ni Baldo. Ngayon ay matingkad na pula na ang mga ito. Matalim itong tumitig sa kanya. Alam na alam mo na ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinapaikot ako. Anong ibig mo sabihin, Baldo? Kumusta na yung bata? Ano? Hindi ka makasagot? Sabi ko naman sa'yo, lahat ay makakarating sa akin. At ayon sa nakarating sa akin, ay giliw na giliw ka sa bago mong kalaro. Bakit, Miguel? Naaalala mo ba ang kapatid mo sa kanya? Hindi kumibo si Miguel, pero banaag sa kanyang muka ang kanyang galit. Madiin ang pagkakakuyom ng mga kamay nito. At yun ay hindi nakaligtas kay Baldo. At tila ba nanunuya pa si Baldo. Lumakad itong paatras na para bang natatakot kay Miguel. Aba, mukhang nagagalit ka na, Miguel, ha? Mukhang lalabanan mo ko. Natatakot ako sa'yo! Sa isang iglap ay nasa likod na ni Miguel si Baldo. Bagamat siya ay nakatalikod, ramdam niya ang unti-unting paglapit nito sa kanyang leeg. Napakasarap mong paglaruan, Miguel. Para kang isang maliit na bubuwit na nasa harap ng isang malaking sawa. Tinig na tinig ko ang lakas ng pagkabog ng iyong dibdib. Maging ang biglang pagbilis ng daloy ng iyong dugo sa iyong mga ugat. Kung hindi lang kita kalahi, matagal na kitang ginawang hapunan. At dahan-dahang naglakad si Baldo papunta sa kanyang harapan. Balita ako, Miguel. Kasing edad ng iyong kapatid na si Boyet ang iyong bagong kalaro. Sigurado ko, kasing sarap niya rin ng batang yon. Dahil sa narinig ay hindi na nakapagpigil si Miguel. Bigla niyang tinulak si Baldo at mabilis na nagbagong anyo. Papatayin kita, Baldo! At nagtapatan na nga ang dalawang aswang. Ngunit bago pa man nila masugod ang isa't isa, magsitigil kayo! Ka Ibrahim! Tumigil kayo dalawa! Kung ayaw ninyong parehong malasap ang galit ko. pagkabanggit nun, ay unti-unting humaba ang mga kuko ni Ka Ibrahim. Dahil doon, ay napilitan si Miguel at si Baldo na bumalik sa pagiging anyong tao. Ka Ibrahim, magpapaliwanag po ako. Tumahimik ka, Miguel! Ayoko nang malaman pa kung ano man ang dahilan ng pagtatalo niyong ito. Tuldukan niyo na ito ngayon din! Baldo, umalis ka na! At ikaw, Miguel, pumasok ka na sa bahay mo.
Opo, si Baldo ay mabilis na nagpalit ng anyo at naging aso. Sabay takbo papalayo. Samantala, papasok na si Miguel sa kanyang kubo nang lapitan siya ni Ka Ibrahim. Miguel, mag-usap muna tayo. Opo, Halika, maupo ka rito. at naupo nga ang binatang si Miguel. Mabait ka, Miguel. Sa katunayan, kung sisinuhing maigi, ay hindi ka nababagay sa lugar na to. Naaalala ko ang iyong ina sa'yo. Napakabuti niya. Para sa lahi natin. Isa siya sa mga nagpatupad na mga batas sa sinusunod natin. Katulad ng bawal pumaslang sa labas ng kawan. At malaki na itulong nun para hindi tayo pag-initan ng mga tao. Miguel. Hindi rin maitatago sa akin na matindi ang galit sa'yo ni Baldo. At syempre, alam kong kinikimkim mo pa rin hanggang sa ngayon ang nangyari sa iyong kapatid. Gusto ko lang malaman mo, Miguel, na isa ako sa mga kumontra sa desisyon na yon. Sa desisyon ng mga puno natin na patayin ang mga bata na hindi nakakitaan ng senyalis ng pagiging aswang. Doon biglang tumulo ang luha ni Miguel. Ka Ibrahim, kung buhay pa sana ang nanay nun at ang tatay, hindi pa mangyayari kay Boyet yun. Gusto ko po ipagtanggol ang kapatid ko noon, pero ano pong magagawa ko? At yan po ang bangungot sa akin araw-araw. Ang katotohanan, wala akong nagawa upang iligtas ang kapatid kong si Boyet. Miguel, naiintindihan kita. Pero wala na tayong magagawa. Yan ay bahagi na ng ating katotohanan. Ang magagawa na lamang natin ay humakbang patungo sa hinaharap. Pagkasabi nun, ay tumayo na ang matandang si Ka Ibrahim. Sige na, Miguel. Magpahinga ka na. At tuluyan nang naiwang mag-isa si Miguel na puno ng hinanakit ang kalooban. Kinabukasan, palihim na umalis ng koprahan si Miguel. At ang bagay na yon ay hindi nakaligtas kay Baldo. Mukhang papunta na naman siya sa batang yon. Makalipas ang ilang sandali, ay magkasama na si Miguel at ang batang si Onyok sa plaza. Ay, pahinga muna tayo, Kuya Miguel. Medyo nangangalay na po ang braso ko eh. Normal lang yan. Ganyan talaga kung gusto mo maging magaling sa trumpo, kailangan mo sanayan talaga ang mga tira mo. Pero ang laki ng improvement mo. Natatamaan mo na tong pinakasentro ng ginuhit kong ekes. Eh kasi po magaling kang magturo eh. Salamat talaga, Kuya Miguel ha. Kainin na po natin tong dala kong nilagang kamote. O sige, upo tayo rito. Habang tahimik na kumakain ang dalawa, ay hindi maiwasan ni Miguel ang pagkakatitig sa kanya ni Onyok. Oh, ano yung pagkakatitig mo na yan? May marumi ba sa mukha ko? Eh, wala naman po, Kuya. Natutuwa lang po kasi talaga ako. Natutuwa saan? Natutuwa po ako na lagi mo akong sinasamahan at nararamdaman ko po talaga na gusto mo ako makasama. Ano ka ba naman? Wala yun. Kuya Miguel, alam mo po, sa matagal na panahon ngayon lang po ulit ako nakaramdam ng ganitong saya tsaka ng
ganitong pag-aaruga sa akin. Hindi rin nakaligtas kay Miguel ang tila pagpahid ni Onyok ng luha sa kanyang mata. Oh, ano nangyari sa'yo? Huwag mo sabihing umiiyak ka na naman. Hindi po, napuwing lang po ako. Muli ay katahimikan. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang bata. Kuya Miguel, nakikita mo ba yung mga puno ng nyug na yan? Oo, bakit? Alam mo, sa totoo lang, pakiramdam ko, mas mataas pa dyan ang pagmamahal ko sa'yo eh. Doon ay nagulat si Miguel sapagkat ganun-ganon ang madalas sabihin ng kanyang nakababatang kapatid na si Boyet noon. Kuya Miguel, mas matayog pa sa puno ng nyog ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na napigilan ni Miguel ang pagtulo ng kanyang luha at biglang niyakap si Onyok. Lumipas ang maghapon na naging masaya ang dalawa hanggang dumating na ang oras upang bumalik na sa koprahan si Miguel. Pasado 9:00 ng gabi, nagising si Miguel sa gitna ng pagkakatulog. Kumakabog ang dibdib nito. Ano ba itong nangyayari? Parang may nararamdaman akong hindi maganda. Saglit na nakiramdam ang binata. Pumikit ito na madiin. At gamit ang isa sa kakayanan bilang aswang, ay pinatalas nito ang kanyang pandinig. Makalipas ang ilang sandaling paghahanap, ay nahagip nito ang usapan sa hindi kalayuan. Nandito na si Kulas, Baldo. Mabuti naman. Sumakay na kayo. Matigas talaga ang ulo ni Miguel. Kailangan maturuan siya ng leksyon. Dali! Sakay na! Nang laki ang mga mata ni Miguel, may namuong nakakabahalang posibilidad sa kanyang isipan. Dagli-dagli itong bumangon upang puntahan ang pinanggagalingan ng usapang narinig. Ngunit huli na siya. Wala na sila. Dahil doon ay nagmamadaling bumalik si Miguel upang kunin ang kanyang motor. Huwag naman sana! Huwag naman sana! Bagamat wala na ang grupo ni Baldo, ay may matibay ng sapantaha si Miguel kung saan patungo ang mga ito. Maya-maya pa, ang grupo ni Baldo ay nakarating na sa Ilaya. Diretsong tinungo ng mga ito ang bahay na tinitirhan ni Onyok. Kulas! Doon ka sa bandang kaliwa. Berting, pumasok ka sa bandang kusina. Magpipiesta tayo ngayong gabi. At mabilis na nga kumilos ang tatlong aswang. Ng mga sandaling yun, ang tiyuhin ni Onyok at ang asawa nito ay nag-aayos ng palay sa bandang kusina. Nagulat ang mga ito nang biglang pumasok si Berting. Sa unay anyong tao pa ito. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Hindi tumugon si Berting. Nakangiti lamang ito at dahan-dahang naglakad papalapit sa dalawang matanda. At sa kanyang bawat hakbang ay unti-unti itong nagbabagong anyo mula sa pagiging tao sa pagiging isang kahindik-hindik na aswang. Bagamat balot ng takot ang tiyuhin ni Onyok, ay sinubukan pa rin itong lumaban. Inabot nito ang itak na nakasabit sa pader. Ngunit bangungot ang naging kapalit nito. Isang malakas na sagpang ang naramdaman ng kanyang braso. Si Baldo, na nasa anyong aswang na, ay umatake na sa kanya. Napasigaw sa sobrang sakit ang matandang lalaki. Panandali ang siyang nilubayan ni Baldo. Umatras sa matanda. Kitang-kita niya sa kanyang harapan ang aswang na si Baldo. Nakangisi ito at dahan-dahang papalapit sa kanya. Sa gitna ng takot ay hinanap na matandang lalaki ang kanyang asawa. Halos mawala sa katinoan ang tiyuhin ni Onyok sa kanyang nakita. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang pinagpepiestahan ng dalawang aswang na sina Kulas at Berting.
Nang mga sandali namang yon, ay naalimpungatan ng batang si Onyok. Ano kaya yung ingay na yon? Tumayo si Onyok. Napagdesisyonan nitong usisain ang pinanggagalingan ng ingay sa labas ng kanyang kwarto. Chong, ano pong... Hindi na natapos pa ni Onyok ang kanyang sasabihin. Natulala na lamang ito dahil sa eksena sa kanyang harapan. Ang dalawang matandang kumukupkup sa kanya ay kasalukuyang pinagpepiestahan ng mga aswang. At ang pagkakatayo niyang yon sa labas ng kwarto ay mabilis na napansin ni Baldo. Andiyan ka pala. Ikaw talagang sadya namin, bata. At dahan-dahan ang gumapang ang aswang na si Baldo, papalapit sa batang hindi na makagalaw sa takot. Ngunit bago pa man makalapit si Baldo sa bata, ay nakaramdam ito ng malakas na sipa sa kanyang tagiliran. Ah! Si Miguel. Hayop ka talaga, Baldo! Hindi ko hayaan masaktan mo tong batang to! Bakit, Miguel? Sa tingin mo ba may magagawa ka sa amin? Alam na natin na magiging dulo ng gabing to. Mauuwi ka nakaupo sa sulok ng bahay na to na umiiyak. Katulad na nangyari nung gabing patayin ko ang iyong kapatid na si Boyet. Na mga sandaling yon, ay mabilis na hinarap ni Miguel si Onyok. Onyok, pumasok ka sa kwarto. Ilak mo ang pintuan. Kahit ano mangyari, huwag kang lalabas. Maliwanag! Opo, Kuya Miguel. Mag-iingat ka. At pumasok na nga ang bata sa silid. Samantalang si Miguel naman ay umanda na sa matinding labanan. Kasunod nun ay isang matinding paglalaban. Pinilit ni Miguel na makaipon ng sapat na lakas upang labanan ng tatlong aswang. Ngunit, sadyang hindi yon sapat. Kasalukuyan nakahandusay si Miguel sa sahig ng bahay. Duguan. Huwag kang mag-alala, Miguel. Hindi ka namin papatayin. Bawal pumatay ng kaangkan, hindi ba? Pero, wala namang sinasabi sa ating batas na bawal kang lumpuhin. Pagkatapos ng gagawin namin sa'yo, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalakad, na hindi ka na makakakilos, ni hindi ka na makapagsasalita pa, Miguel. Kulas, simulan mo na! At dahan-dahan nang lumapit ang aswang na si Kulas kay Miguel. Yari ka sa akin ngayon, Miguel! Itinaas ni Kulas ang kanyang kamay upang pinsalain ang kanang binti ni Miguel. Ngunit bago niya pa maibaba ang kamay na yon, ay biglang sumambulat ang dugo sa paligid na nagrehistro ng isang malaking pagtataka sa mukha ni Baldo. Ano nangyari? At doon napansin ni Berting. Baldo, tignan mo! Si Ka Ibrahim! Si Ka Ibrahim, nakatayo sa duguan at wala ng buhay na katawan ni Kulas. Ito ay nasa anyong aswang na rin. Maging si Miguel ay nagulat sa kanya nakita. Ngayon lamang niya nasaksihan ang totoong anyong aswang na matandang si Ka Ibrahim. Napakalaki nito. Halos doble ang laki sa karaniwang aswang. At sadyang kahindik-hindik ang anyo. Doon na naglinaw kay Miguel kung bakit kinakatakutan si Ka Ibrahim sa kanilang angkan. Ka Ibrahim! Anong ginagawa mo rito? Abusado ka talaga, Baldo! At dahan-dahang lumapit si Ibrahim sa nahihintakotang aswang na si Baldo. Teka, anong gagawin mo sa akin? Hindi mo ako pwedeng patayin! Hindi ba't bawal sa batas natin ang pumatay ng kaangkan? Totoo ang sinasabi mo, Baldo. Pero nakakalimutan mo rin ba ang isa sa pangunahing batas natin? Bawal pumatay sa labas ng kawan. At ang parusa sa paglabag sa batas na yon ay kamatayan. Hindi maaari ito! Berting! Atakihin mo siya! Tila naisip din ng aswang na si Berting na wala na siya iba pang pagpipilian.
at umatake ito. Ngunit mabilis pa sa kidlat ang pangyayari. Humandusay sa harap ni Baldo ang aswang na si Berting. Ang ulo nito ay nakahiwalay na sa kanyang katawan. Patawarin mo ako kay Ibrahim. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Kung gusto mo, aalis ako, magpapakalayo-layo ako. Huwag mo lang ako patayin, maawa ka na. Ngunit imbis na tumugon, ay lumundag ang aswang niya si Ka Ibrahim at sinagpang ang walang kalaban-laban na si Baldo. Maya-maya pa, naramdaman na lamang ni Miguel na nasa kanyang harapan na ang matandang si Ka Ibrahim na nagbalik na sa pagiging anyong tao. Inalalayan siya nito upang makaupo. Maraming salamat po. Pero, ano pong ginagawa ninyo dito? Lahat ay nakakarating sa akin, anak. Nitong mga nakaraang araw pa lang, ay nararamdaman ko na itong mga pangyayaring ito. Umasa ako na hindi aabot sa ganitong punto. Pero, nangyari nga ito. Maraming salamat po, Ka Ibrahim. Pero, ano na po ang mangyayari sa akin? Huminga ng malalim ang matandang si Ka Ibrahim. Umupo ito sa tabi ng binatang si Miguel at sumandal. Miguel, napakabait mong bata. Hindi ka nababagay sa ating angkan. Ako na ang bahala sa lahat ng ito. Kunin mo ang batang si Onyok at magpakalayo-layo kayo. Alam kong kaya mong talikuran ng ating pamumuhay. Ilang beses ko na ring nasaksihan na kaya mong pigilan ang gutom at pagkagusto sa pagkain ng katawan ng tao. Hindi lingid sa akin na kung paminsan ay kumakain ka ng mga hayop. Sa iyong paglayo ay maaari mong ituloy ang ganong gawi upang hindi ka na makapaminsala ng tao. Hindi makapaniwala si Miguel sa mga naririnig. Salamat po, Ka Ibrahim. Pero saan ho ko pupunta? Saan po kami pupunta ni Onyok? Ang balita ko ay maigi sa Maynila. Marami tayong mga kauri na nandun. Tahimik na namumuhay kasama ng mga karaniwang tao. Alam mo ba, nakakatuwa nga ang balitang narinig ko na ang isa sa kauri natin ay kasalukuyang mayor sa isang lugar sa Maynila. Akalain mo nga naman ang buhay. Saglit pang napaisip ang matanda. Tingin ko nga, balang araw ay baka maging senador pa yun o kaya maging presidente. Hindi alam ni Miguel kung nagbibiro ang matandang si Ka Ibrahim. Basta't isang bagay lamang ang namamayani ngayon sa kanyang isipan. Ang pagpapasalamat. Ka Ibrahim, maraming salamat po talaga. Tatanawin ko pong utang na loob ito. Wala yon. Sige na, puntahan mo na yung bata at umalis na kayo ngayon din. Sa paglabas mo ay makikita mo yung dala kong bag. May lamang yung konting pera na magagamit mo sa iyong paglayo. Opo, salamat po. At tinungo na nga ni Miguel ang bata sa loob ng silid. Paglabas nilang dalawa ay wala na si Ka Ibrahim at wala na rin ang mga bangkay. Tanging mga bahid na lang ng dugo ang naiwan sa baligid. Halika, Onyok. Huwag kang tumingin dyan. Diretso lang ang tingin. Nang makalabas na ang dalawa sa bahay, Kuya Miguel, saan po tayo pupunta? sa Maynila, Saan po doon? hindi ko alam.
Isa lang ang alam ko. Gagawin ko ang lahat upang magkaroon tayo ng maayos na buhay. Kapatid ko. Pagkarinig ng mga tinura ni Miguel, ay tumulo ang luha sa mga mata ng batang si Onyok. Kasunod nun, ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanyang Kuya Miguel.